Yun po. Ang tanong, saan na po pupunta? Ito hong si General Nicolas Torre po mga kabida. Matapos po ang 85 araw po sa pagiging Chief PNP po mga kabida. At ito po ay nagtapos po kahapon. Matapos pong sibakin po ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang hamon po ngayon, tatanggap ba ito hong si General Torre ng panibagong government position? Ayon po sa ibinalita po mga kabida ni Secretary Junvic Rimulya na posibleng iaalok daw ni Pangulong Marcos ang isang government position para po sa kanya mga kabida. At dalawa po dito na posibleng pagpipilian daw ni General Torre, ito hong NBI at saka Department of Public Works and Highways. Sa madaling salita, pagiging Director po ng National Bureau of Investigation at pagiging Secretary po ng Department of Public Works and Highways. Eto po, bigyan po natin ng analysis po ito mga kabida. Kasi tingnan po natin kung papasa ba ito hong si General Torre dito sa dalawang mga positions na posible hong iaalok po sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Uunahin po natin ito hong pagiging Director po ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim po ng Department of Justice po mga kabida. Ayon po sa Republic Act 10867 ang NBI Reorganization and Modernization Act, nagsasabi ho dito na meron pong 4 na mga qualifications kailangan pong i-comply ng isang aplikante sa pagiging director po ng NBI. Unang-una, citizenship. Citizenship must be a natural-born Filipino citizen, yung aplikante mga kabida. Pangalawa po, legal profession must be a member of the Philippine Bar. Alright? Number 3, experience must have at least 15 years of practice in law. And number 4, career status, preferably chosen from the ranks of deputy director or assistant directors within the NBI. So yun po yung mga qualifications po Okay, dito sa una, citizenship. Pasok po itong si General Torre po mga kabida Kasi siya po ay natural-born Filipino citizen Okay? Yung pangalawa po, legal profession. Okay? Kailangan po, siya po ay isang miyembro po ng Philippine Bar. Abogado ho ba? Ito hong si General Torre. Ang sagot po dyan, hindi. So dito sa pangalawang qualification, bagsak na po siya dito, mga kabida. Pangatlo po, experience. Must have at least 15 years of practice in law. Since hindi po siya lawyer, hindi po siya abogado, wala siyang experience in practicing law, mga kabida. Bagsak pa din siya dito. Pang-apat po, career status. Preferably chosen from the ranks of deputy directors or assistant directors within the NBI. Pwede naman po ito kasi ang sinabi lang po dun mga kabida, at least 15 years in practicing law, mga kabida, or a lawyer, May mga instances naman po, na hindi within the NBI, ang napili bilang director po ng National Bureau of Investigation, at isa na po dito mga kabida, ito hong nag-resign na si Judge Jaime Santiago, na hindi organic po ng NBI. At may mga precedents po yan, mga kabida. So, ito hong pang-apat po na status o career status po within the ranks of the NBI po mga kabida, malamang hindi po ito applicable mga kabida. Ito lang talagang dalawa na medyo mahihirapan po si General Torre at hindi siya kwalipikado po hindi po siya abogado, wala po siyang experience in practicing law mga kabida. So NBI Director medyo hindi papasa dito si General Torre. So dito naman po tayo sa pagiging secretary po ng Department of Public Works and Highways kasi may mga bali-balita daw na sisibakin daw ito kung si Secretary Manuel Bunuan mga kabida dahil sa problema sa corruption within the DPWH at lalong-lalo na po ito
napaka-controversial po mga kabida, no, na flood control projects po, no, na billion-bilyong piso po, ano, ang involved po dito, ano, sa corruption po, ano, mga kabida. Now, ano po yung mga qualifications po, ano, sa pagiging Secretary ng Department of Public Works and Highways? Although wala hong definite po, ano, na sinabi po ang batas, ano, since ito hong Secretary of the Department of Public Works and Highways ay isa pong presidential appointment, mga kabida, nagdedepende po yan, ano, sa discretion po ng Pangulo, ano po, kung sino yung i-appoint po niya dyan sa posisyon na yan, ano po. Pero meron pong batayan, mga kabida, okay, relevant experience, okay. The role requires deep knowledge of public works and infrastructure projects. Successful candidates typically have extensive experience in engineering, construction management, and public administration. So, ang tanong po dyan, meron bang background ito kung si General Torre, ano? Sa pagiging civil engineer or whatever engineering courses, ano? Ang pagkakaalam ko lang po, mga kabida, bago siya nag-PNPA, ano? Meron po siyang 72 units ata, no, na electrical engineering po ito kung si General Torre, ano. Kung pagbabatayan po natin yung engineering experience, ang pagkakaroon po ng 72 units, ano, meaning hindi po siya tapos mag-aral po, ano, sa pagiging electrical engineer, mga kabida, wala pa po siya experience. Alright? Experience-wise, wala ho. Bagsak ito kung si General Torre, mga kabida, ano po, no? Okay? Dito ho sa pangatlo, educational background. Okay? A strong educational foundation like in engineering is usually expected to such a technical and leadership role. Kaya nang sinabi ko po, mga kabida, ayon po sa aking research, 72 units lang po ang nakuha po ni General Torre, no, sa electrical engineering po. Okay? So, kahit na po, at least meron po siyang engineering background po, mga kabida, pero hindi po ito sapat, ano, para po qualified po siya sa posisyon na ito, ano, mga kabida. Okay? So, yun yung mga qualifications po, ano, sa pagiging secretary po ng Department of Public Works and Highways, ano po. So, overall po, mga kabida, sa dalawang mga positions, hindi ho kwalipikado ito kung si General Torre, ano. Kasi ho, yun nga kailangan po ng background dun ho sa departamento na yon, ano, mga kabida. At since PNP chief at mamumulis lang po yung background po ni General Torre, malabo ho na i-appoint po siya dito, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Meron po pong isa, no, baka daw siya daw ang i-appoint bilang flood control czar, mga kabida. Meaning, yung isang posisyon po, ano, na posibleng iaalok daw yung investigating body, ano, na mag-iimbestiga dito ko sa flood control projects. Kasi ang sabi po ni Secretary Rimulya ay magaling daw itong mag-imbestiga, no? Ito hong si General Nicolas Torre III. Baka po pwede pa po, ano, mga kabida. Hindi naman po kailangang requirement po dyan is engineer or di kaya lawyer, ano? Basta meron pong background po sa investigasyon, baka po pwede ito kung si General Nicolas Torre III. Ano po? Na?